Kuya Kelly. Vice versa yon. Hindi rin aalis si Kuya Kelly or pupunta kung saan kung hindi kasama si Sonia. So, ganyan sila ka-intact. Ganyan sila very close. Close to you talaga. So, as a couple, for more than 20 years, talagang hindi matatawaran yung kanilang pinagsamahan. At si Sonia kasi, hindi kasi siya outgoing eh. Hindi siya kung kani-kanino in other words, hindi siya friendly. Namimili rin lang siya ng makakausap. Kasi nga, hindi siya kung saan nangangapit bahay o ano. Talaga, kung yung 24 hours niya sa bahay, baka 23 and a half hours kasama niya si Kuya Kelly. Yung half hour, baka naliligo lang yun o nadumi si Kuya Kelly. Totoo yan, talagang very, nung nagdadrive siya, magdadrive yan, pag uwi, alam ko na ang gagawin yan, magpapahinga konti, tapos papanig na yan silang mag-asawa sa taas, or else na sa TV, nanood, silang dalawa. Kaya talagang, bibihira kasi yung mag-asawang ganun ka-close eh. So, kung as a mother naman, kay Pauline, basta si Pau? Wala? Oo, talagang saludo ako, talagang siya mas mahal na mahal talaga ni Sonia si Pau. Siguro dahil una, nag-asawa ka na, and then na-focus talaga yung ng mama mo dahil siya na lang natira talaga po sa pagmamahal. Gagawin niya lahat yung best. Tatalian niya yung dila niya at yung sinturon niya, ibigay lang yung pangangailangan ng anak niya. Ganun siya. Ganun siya. Kaya ko ikuwento itong relasyon ng pamilya nila kasi dito napapasok yung bang sa lahat ng kalalagayan natin, hindi lang sa kanila, kundi lahat ng tao. May mga bagay na nangyayari na napakasakit, very painful, pero at the end, kakasakit. Napakahirap kay Kuya Kelly natanggapin yun. Dahil bakit kamo? Iba si Kuya Kelly eh. Sabi nga ni Sonia, yun lang daw bote ng pabango. Hindi niya tinatapon. Talagang kinikip niya yan. Ite-treasure niya yan. Eh, what more kung siyang mawala. So, siguro sa 2 linggong pagkakasakit niya, doon ipinakita yung lahat ng hirap at sakit. Bakit nga ganon? Di ba, minsan nanalangin tayo. Lahat ginawa natin para sa kanya. Maski ang doktor, magaling na hospital naman, magagaling na doktor. Minsan papanuhin natin bakit nangyayari. Pero ako ang sumagi kasi sa isip ko, yung nakita ko ba, siguro kaya ganon. Para pag nawala si Sonia, madali niyang tanggapin yung bawat pangyayari sa buhay niya na napakasakit. Kasi nung sa morgue kami, nag-uusap kami ni Kuya Kelly, sabi niya nga, masakit na rin daw sa dibdib niya o sa loob niya na sa tuwing nakikita niyang pinapakain si Sonia sa tubo. So, yun yung sasagi sa isip niya na okay na, ibibigay niya na sa Diyos, tanggap niya na. Kasi kaysa naman biglang nawala si Sonia na walang ganung nangyaring sakit, di ba? Oo. Oo, yung parang eksena sa pelikula, di ba? Maraming doktor, maraming nurse, lahat tayo nandoon. Walang sound, just yung movement lang ng doktor na panay ang pump sa dibdib ni Sonia. Then suddenly, nung sumigaw si Kuya Kelly na tigil, tama na. Give up. Hirap na siya, di ba? Tama na. That's the time po nakitang sabay tigil nung kamay ng doktor. And then pumalik yung dugo dun sa hose. Doon ay nagsigawan at nag-iyakan. Siguro sabi ng Diyos na
Okay, binigay na sa akin si Sonja, tanggap mo na pag umalis siya. Kaya pinakawalan na rin. Then at the same time din kay Pauline, masakit, mahirap para sa kanyang mawala ang talagang mama niya dahil close na close din sila pag uwi niya ng eskwelahan. Andyan darating yung mama niya, asikasuhin siya, na lahat din na ibinibigay ng mama niya para sa kanya. Lahat ng pangangailangan niya, binibigay. At siguro yung pag-aalaga nila ng 2 linggo, yung sakit na naranasan nila ay isang proseso yun para pag kinuha ni Lord si Sonia, ay madali silang makapag-adjust. Diba? Kaya nga sabi ko, kahit na ano yung kalalagayan natin sa buhay, maging masakit man yung nangyaring mga pagsubok sa atin, at the end, kailangan makita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos. At the end, kailangan maging mapagpasalamat pa rin tayo kahit ano yung nangyayaring sitwasyon sa buhay natin. Dahil diba, mahal tayo ng Diyos eh. Hindi tayo kailangan maisi kung ano man yung nangyari sa atin. Dapat alam natin na mahal tayo ng Diyos. Marami pong salamat. Thank you very much. Meron pa mo ba? Yan, take it mula sa isang hipag. Bilas. Na kapitbahay for more than 20 years. Ayan. So, masasabi natin, kilala niya si Sonia. Kasi Kelly. Okay, sino pa ho? Bakit marami pa tayo dyan, bilang gambilan sa nila. Observable, diba? Pero pa ho. Reserve ka pa, next year pa. Sabi ko na. Okay. Sabi ko, wala na, tapos na yan. Tapos na. Ang sabi ko lang po sa mama ko, siya po yung nakita ko po na nanay na sobrang matiisin. Yung po, number 1. Kasi po ngayon ko lang po na-realize dahil po may pamilya na ako. Alam ko po ganun pala. Sabi niya lagi sa akin na sobrang pagtitiis niya sa buhay. Lalo na sobrang hirap niya sa amin tatlo. Sabi niya na lagi kami pasaway. Una po, ang tatay ko, ako po lahat nakasaksi sa lahat ng yung painom-inom niya nung araw, ganun. Pero napagtiisan niya po yun. Ginagawa niya pa nga kung minsan kalokohan, nire-record niya. Alam niya naman po, pag nagwala si Papa, pag nakakain ng maingay, nire-record niya po yun. Tapos, pag kinabukasan, paparinig niya kay Papa, hindi makapelwala sa Papa na siya pala yung nire-record. Una na po yun, sabi ko, isa na po sa pagtitiis ni Mama yung mga ganong mangyayari doon sa amin. Pangalawa po, sa akin lalo na, dahil sobrang hirap niya rin po. Dahil hindi ko pa nasunod yung gusto niya na nakagraduate ako. Pero pinakita ko naman po sa kanya na kahit po hindi ako nakagraduate, hindi maayos naman yung buhay ko. Kahit po alam ko na sobrang hirap niya sa amin doon. Nagtitiis siya kahit na konti lang kita ng papa ko. Lagi-lagi may bago kaming uniform, napapataya niya ako. Hindi po ako pwedeng papasok na hindi bago yung uniform ko. Lagi po siya nagtitiis sa amin. Dahil kahit po na kami po yung parang sabihin ko na hindi ganun kami kayaman tulad ng ibang kapatid ni Papa. Pero hindi naman po kami pinabayaan na yung bang sobrang hirap. Dahil hindi naman po kami nalayo sa mga pinsan ko. Ganun. Una po, nung nag-asawa po ako, doon ko po na-realize dahil sobrang paghihirap niya dahil po nagkaanak na ako. Yung minsan nga po nag-aaway kami, yung sabi nga po meron daw na nanay na hindi nakatiis sa anak pero yung anak nakatiis sa nanay. Parang gano'n po. Ngayon pa nararamdaman ko dahil limit kami mag-aaway ni Mama. Minsan may time na hindi ko siya kinikibok pero siya po pa yung unang kikibo sa akin kahit sabihin niya, Mikaela, kumain ka na. Minsan po matigas talaga ang ulo ko.
Kasi po ganun talaga ako. Pero